Noong dekada 1920, sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Pilipinas, may isang binatang nagngangalang Mateo. Panahon yon ng mga kabayo at kariton, wala pang telebisyon, wala pang cellphone. Ngunit kahit simple ang buhay noon, may isang bagay na pareho pa rin hanggang ngayon, ang halaga ng oras. Si Mateo ay kilala sa kanilang baryo bilang matalino ngunit tamad. Marami siyang pangarap na gusto niyang maging negosyante balang araw at magkaroon ng sariling tindahan sa bayan. Ngunit palagi niyang sinasabi, bukas ko na gagawin. Marami pang oras. Hindi naman ako nagmamadali. Kapag may kailangang tapusin sa bukid, ipagpapaliban niya. Kapag may kailangang pag-aralan tungkol sa kalakalan, sasabihin niyang sa susunod na linggo na lang. Samantalang ang kaniyang mga kaibigan ay unti-unting umasenso. May nagbukas ng maliit na tindahan, may nag-aral sa Maynila, si Mateo ay nanatili sa parehong lugar. Isang araw, may dumating sa bayan na isang matandang negosyanteng kilala sa kaniyang tagumpay. Siya ay naglalakbay upang maghanap ng batang tutulungan at gagawing katuwang sa negosyo. Narinig ito ni Mateo at naisip niya, ito na ang pagkakataon ko. Lumapit siya sa matanda at sinabi, Ginoo, nais ko pong umasenso, ngunit pakiramdam ko'y nahuhuli na ako. Ano po ang dapat kong gawin? Ngumiti ang matanda at sinabi, may kulang sa iyo, hiho, hindi talino, hindi lakas, kundi pagpapahalaga sa oras. At nagkwento siya. May isang lalaki noon, sabi ng matanda, na inalok ng pagkakataon na maging kasosyo sa isang negosyo. Binigyan siya ng isang araw upang maghanda ng plano. Kapag nakapasa siya bago lumubog ang araw, magiging kanya ang oportunidad. Ngunit ang lalaki ay nag-isip, marami pa akong oras. Kumain muna siya, nagpahinga, nakipagkwentuhan sa mga kaibigan, umidlip sa ilalim ng puno. Nang magising siya, papalubog na ang araw. Nang siya'y dumating sa tanggapan, sarado na ang pinto. Ang pagkakataon ay napunta sa iba. Hindi siya nabigo dahil sa kakulangan ng kakayahan, nabigo siya dahil hindi niya pinahalagahan ang oras. Natahimik si Mateo. Para bang siya ang tinutukoy sa kwento. Mula noon, nagbago siya. Hindi na niya sinasabi ang bukas na. Kapag may gawain, ginagawa niya agad. Kapag may oportunidad, sinasalo niya kaagad. Lumipas ang ilang taon. Si Mateo ay nagkaroon ng sariling tindahan sa palengke. Unti-unti, siya'y umasenso. Hindi dahil siya ang pinakamatalino sa bayan, kundi dahil natutunan niyang igalang ang oras. Sa totoong buhay, ang oras ay mas mahalaga pa sa ginto. Ang tren na mahuli mo ng 1 minuto ay hindi na babalik. Ang pagkakataong pinalampas mo ngayon ay maaaring hindi na maulit bukas. Sabi nga ng matatanda noon, kapag pinahalagahan mo ang oras, papahalagahan ka rin nito. Ngunit kapag inaksaya mo ito, iiwan ka nito na may pagsisisi. Kaya huwag mong hintayin ang tamang panahon. Simulan mo na ngayon. Dahil ang bukas ay maaring maging huli na. Kung may natutunan ka sa kwentong ito, tandaan mo, ang kinabukasan ay binubuo ng mga oras na hindi mo sinayang ngayon.